Isang mensahe mula sa isang numerong hindi pamilyar. Iyon ang unang bumungad kay Celeste nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong maupo, matapos ang halos 2 oras na tila walang katapusang giyera ng iyakan, lampin at dede. Napatingin siya sa cellphone na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Kanina pa iyon tumutunog, ngunit paano niya sasagutin kung sabay-sabay na humihingi ng atensyon ang 5 bagong anghel sa buhay nila ni Arman? Sa wakas, tahimik na ang paligid. Ang 5 kuna na magkakatabi sa sala ay payapa na. Nakahinga ng maluwag si Celeste, ipinikit ang mga mata at isinandal ang likod sa sofa. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang balakang at ang pagod na gumagapang sa buong katawan. Ngunit kasabay ng pagod ay ang isang pakiramdam ng kaligayahan na hindi niya kayang ipaliwanag. 5 biyaya. Sabay-sabay. Isang himala. Dinampot niya ang cellphone at muling binasa ang mensahe. 3 salita lamang iyon, ngunit tila mailason na unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Kilala mo ba talaga ang asawa mo? Napakunot ang noo ni Celeste. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib na mabilis niyang iwinaksi. Baka urong send lang. Maraming loko-loko ngayon. Ngunit bago pa niya mabura ang mensahe, isa pang text ang pumasok mula sa parehong numero. Sa pagkakataong ito, isang litrato. Parang huminto ang kanyang paghinga. Kaninang umaga lang, bago umalis si Arman para sa kanyang duty, ang bahay nila ay parang isang masayang battlefield. Si Angelo ay umiiyak dahil gusto ng dumede, habang si Bella naman ay hindi mapatahan sa kabilang kuna. Si Carlo, Dante, at Ella ay tila nagkaisa sa pag-iyak, na para bang nagkokoro sila para sa isang opera ng mga sanggol. Ako na kay Angelo, mahal, sabi ni Arman, ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Mabilis niyang binuhat ang sanggol at marahang ipinatong sa kanyang balikat. Sa isang iglap tumahan ito. May mahika talaga ang kanyang asawa pagdating sa mga bata. Habang abala si Celeste sa pagtimpla ng gatas para sa 4 pa, naramdaman niya ang mga braso ni Arman na yumakap sa kanya mula sa likuran. Isinandal nito ang baba sa kanyang balikat. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang amoy na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad at tahanan. Grabe, para tayong may sariling barangay dito, biro ni Arman at mahina siyang natawa. Kasalanan mo to, sagot ni Celeste, kunwari inagtatampo. Sabi ko isa lang muna, binigyan mo ako ng 5. Hinalikan siya ni Arman sa pisngi. Pasensya na, mahal. Masyado lang kitang mahal. Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagod ni Celeste. Ang puyat, ang sakit ng katawan, ang gulo, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay ang mainit na pagmamahal para sa lalaking ito, ang kanyang pulis, ang kanyang bayani, ang ama ng kanyang mga anak. Kaya natin to, bulong ni Arman, na para bang nababasa nito ang nasa isip niya. Kahit 10 pa yan, basta kasama kita, kaya natin. Ngayon, habang nakatitig sa litratong nasa screen ng kanyang cellphone, ang mga salitang iyon ay parang umalinggaw na lang na walang kahulugan. Ang nasa litrato ay si Arman. Nakaupo sa isang coffee shop. Walang duda, siya iyon, ang porma ng kanyang buhok, ang kanyang matipunong balikat kahit pa nakatalikod ito ng bahagya. At sa harap niya may isang babae. Hindi klaro ang mukha nito, kuha mula sa malayo, ngunit kitang-kita ang ganda ng tindig nito. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Isang babaeng kabaligtaran niya sa mga sandaling ito, siya na nakapantulog pa rin, amoy gatas, at may mga dark circles sa ilalim ng mata. Sino siya? Sinubukan ni Celeste na palakihin ang imahe, ngunit lalo lang itong lumabo. Nagsimulang mag-unahan ang mga tanong sa kanyang isip. Bakit kasama ni Arman ang babaeng iyon? Sabi niya may mahalagang meeting siya sa presinto. Meeting ba talaga iyon? Pinilit niyang kumalma. Pulis si Arman. Marahil ay isang asset. O isang kliyente na humihingi ng tulong. O baka isang malayong kamag-anak na hindi pa niya nakikilala. Ang daming posibleng paliwanag. Ang daming rason para huwag mag-isip ng masama. Ngunit ang mensaheng nauna, kilala mo ba talaga ang asawa mo? Ay patuloy na umuukil-kil sa kanyang isipan. Hindi iyon tanong ng isang taong may mabuting hangarin. Iyon ay isang punyal, idinisenyo para sumugat. Napayuko si Celeste at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Napatingin siya sa paligid. Sa 5 payapang anghel na natutulog. Sa maliit nilang bahay na puno ng pagmamahal. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ito ang buhay na ibinigay sa kanya ni Arman. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang walang mukhang mensahe. Binura niya ang text at ang litrato. Itinabi niya ang cellphone. Kailangan niyang magtiwala sa asawa niya. Si Arman iyon. Ang Arman niya. Hindi siya kailanman sasaktan. Ngunit habang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili, isang bahagi ng kanyang puso ang tila nabiyak na. Isang laso na nagsimulang kumalat at hindi niya alam kung paano ito pipigilan. Napatingin siya sa wedding picture nila na nakasabit sa dingding. Ang mga ngiti nila ay abot-tenga, puno ng pag-asa at mga pangako. Ganoon pa rin ba ang ngiti ni Arman kapag kasama ang babae sa coffee shop? Hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata, dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa kanyang kamay. Ang unang patak ng lason sa paraisong kanilang binuo. Salamat sa pagpunta, Arman. Ang boses ni Katrina ay kasing kinis pa rin ang dati, tulad ng mamahaling kapeng nasa tasa sa pagitan nila. Walang nagbago. Ang paraan ng pag-upo niya, ang dahan-dahang pag-angat ng tasa sa kanyang mga labi, lahat ay kalkulado, lahat ay maihalong karangyaan. Siya pa rin ang Katrina na minahal at kinatakutan niya noon. Ano nang kailangan mo, Katrina? Diretsong tanong ni Arman, hindi ininom ang sariling kape. Malamig na ito, tulad ng pakiramdam na bumabalot sa kanya. Mumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Balita ko, pamilyado ka na raw. 5 anak. Biglaan yata. Congratulations. Hindi sumagot si Arman. Alam niyang hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinatawag dito. Ang bawat salita ni Katrina ay parang isang patibong. Kaya lang naman kita gustong makausap, pagpapatuloy niya, ibinaba ang tasa, ay dahil may narinig ako. Isang babala kung gusto mo. Natuon ang buong atensyon ni Arman sa kanya. Anong babala? Ang mga dating kasamahan ni Kuya nakalaya na ang ilan sa kanila, sabi ni Katrina, ang boses ay biglang naging seryoso. At alam mo naman sila. Hindi sila nakakalimot. Lalo na sa pulis na pumatay sa leader nila. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Arman. Ang salitang ki pumatay. Kahit ilang taon na ang lumipas, mabigat pa rin itong dalhin. Isang madugong operasyon, isang putok ng baril na hindi niya na mababawi. Isang desisyon na kailangan niyang gawin para iligtas ang kanyang mga kasama, pero isang desisyon na umasak sa buhay ng babaeng nasa harap niya ngayon. Alam ko ang ginagawa ko, matigas na sagot ni Arman. Talaga ba? Humilig si Katrina, at sa isang saglit, nakita ni Arman ang anino ng galit sa mga mata nito. May asawa ka na, Arman. May 5 maliliit na anghel. Sigurado ka bang gusto mong madamay sila sa gulo ng nakaraan? Iyon na. Ang tusok na kanina sa puso lang, ngayon ay kumalat na sa buong sistema niya. Ang pamilya niya. Si Celeste. Ang mga anak nila. Ang imahe ng mga ito ang nagpatindi ng kabang nararamdaman niya. Bakit mo to sinasabi sa akin, Katrina? Tanong niya, ang boses ay may diin. Kung babala yan, bakit parang banta? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Katrina. Consider it a friendly warning from an old friend. Ayokong makitang nasasaktan ang mga inosenteng tao. Lalo na ang mga bata. Itinuro nito ang bintana. May kumuha yata ng litrato natin. Sabi ko na nga ba, may sumusunod sa akin. Doon na pagtanto ni Arman na ginagamit siya. Isa itong palabas. Ngunit kahit alam niyang maaaring kasinungalingan ang lahat, ang panganib ay totoo. Ang banta sa kanyang pamilya ay isang apoy na hindi niya maaaring baliwalain. Habang nagmamaneho pa uwi, ang mga kamay ni Arman ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga sinabi ni Katrina. Ang mga salitang iyon ay idinisenyo para takutin siya, para guluhin ang isip niya. At nagtagumpay ito. Naalala niya ang mukha ni Celeste kaninang umaga. Ang pagod ngunit masayang mga mata nito. Ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanilang mga anak. Paano niya sasabihin dito na ang isang madilim na kabanata ng kanyang nakaraan ay nagbabalik para guluhin ang kanilang bagong buhay?
Paano niya ipapaliwanag ang tungkol kay Katrina at sa kapatid nito nang hindi nagdudulot ng takot at pag-aalala sa asawa niya? Hindi. Hindi niya kaya. Kakapanganak lang ni Celeste. Mahina pa ito. Ang kailangan nito ay kapayapaan, hindi karagdagang problema. Hindi niya kailangang malaman to, poprotektahan ko sila, desisyon niya sa sarili. Ako ang lalaki. Ako ang pulis. Trabaho kong harapin ang panganib. Trabaho kong ilayo sila sa lahat ng ito. Iyon ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin niya. Pagpasok niya sa bahay, isang hindi pamilyar na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Tulog na ang mga bata. Nakita niya si Celeste na nakaupo sa hapagkainan, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Mahal, kumain ka na, malambing niyang tanong. Hindi ito lumingon. Hindi pa. Hinihintay kita. Ang boses nito ay walang emosyon na mas nagpakaba pa sa kanya. Umupo siya sa tapat nito. Ang bigat sa ere ay halos nahihipo. Saan ka galing? Tanong ni Celeste, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita ni Arman ang bakas ng sakit sa mga mata nito. Ang sakit na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Bumigat ang dila niya. Gusto niyang sabihin ang totoo, pero nanaig ang desisyon niyang protektahan ito. May inasikaso lang sa presinto, pagsisinungaling niya. Ang salitang iyon ay parang laso na naiwan sa kanyang bibig. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Celeste. Ang kaunting pag-asa sa mga mata nito ay biglang naglaho, napalitan ng kumpirmasyon ng isang bagay na kinatatakutan nito. Tumayo ito nang hindi nagsasalita at nagsimulang magligpit ng pinggan. Ang bawat kalansing ng kubyertos ay parang isang martilyo na pumupukpok sa namumuong pader sa pagitan nila. Kinagabihan, hindi makatulog si Arman. Pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ni Celeste sa tabi niya, pagkatapos ay tumayo siya para silipin ang 5 kuna sa kanilang sala. Ang payapang mga mukha ng kanyang mga anak ang tanging nagpapakalma sa kanya. Para sa kanila, gagawin niya ang lahat. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe. Mula kay Katrina. Nanginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Ingatan mo ang pamilya mo, Arman. Lalo na si Angelo. Kamukhang-kamukha mo siya. Hindi na iyon babala. Isa na iyong direktang pagbabanta. Isang mensahe na nagsasabing alam nito kung sino ang dapat targetin. Isang mensahe na nagsasabing nakamasid ito. At sa gabing iyon, sa gitna ng tahimik niyang tahanan, naramdaman ni Arman ang tunay na takot. Kailangan mo siyang kausapin, Celeste. Hindi pwedeng ganito. Ang boses ni Ate Lorna ay mariin ngunit puno ng pag-aalala. Nasa bahay siya ng kanyang ate, at ang 4 sa quintuplets ay mahimbing na natutulog sa portable playpen na dinala nila, habang si Angelo naman ay karga-karga ni Lorna, marahang tinatapik ang likod. Dito muna siya dumaan matapos ihatid si Arman sa pinto kaninang umaga. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong hindi siya husgahan. Paano ko siya kakausapin, ate? Tinanong ko siya kagabi kung saan siya galing. Sabi niya sa presinto. Pero alam kong hindi totoo, sagot ni Celeste, ang boses ay nanginginig. Pinipigilan niyang maiyak sa harap ng kapatid. At paano mo nalaman? Dahil sa isang text galing sa numerong hindi mo kilala? Giit ni Lorna na ibinigay pabalik si Angelo kay Celeste na nagsisimula ng gumalaw. Celeste, bagong panganak ka. 5 anak ang inaalagaan ninyo. Ang asawa mo, pagod din yan. Baka naman may gusto lang manira sa inyo. May punto ang kanyang ate. Iyon din ang sinasabi niya sa sarili niya. Ngunit ang lamig sa mga mata ni Arman kagabi, ang pag-iwas nito sa kanyang tanong, iyon ang nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi iyon ang Arman na kilala niya. Nakita ko ang litrato, ate, mahinang sabi ni Celeste. Kasama niya ang isang babae. Maganda. Mukhang mayaman. Bumuntong hininga si Lorna. Oh, si J. Isang babae. Pwede niyang kliyente iyon, di ba? O katrabaho. Ang mag-asawa, Celeste, nag-uusap. Hindi nag-iisip ng kung ano-ano sa likod ng isa't isa. Umuwi ka, magpahinga ka. At kapag umuwi si Arman, tanungin mo siya ng maayos. Magtiwala ka sa asawa mo hanggat wala siyang ginagawang masama sa harap mo. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Celeste sa payo ng kapatid.
Tama si Ate Lorna. Nagpapadala siya sa takot at pagod. Kailangan niyang magtiwala. Nang hapon na iyon, matapos makauwi mula sa bahay ni Lorna, naisipan niyang pumunta sa supermarket. Paubos na ang diaper at gatas ng mga bata. Nag-iwan siya ng bilin sa yaya na pansamantalang kinuha nila para tumulong sa hapon. Ang maikling paglabas na ito ay kailangan niya para na rin makahinga. Habang tinutulak niya ang kanyang shopping cart sa aisle ng mga gamit pambata, abala ang isip niya sa pag-iisip kung paano niya kakausapin si Arman mamayang gabi. Hindi niya ito awayin. Magtatanong siya ng mahinahon. Bibigyan niya ito ng pagkakataong magpaliwanag. Sa sobrang lalim ng iniisip, hindi niya namalayan ang isa pang cart na mabilis na lumiko sa kanyang direksyon. Huli na para umiwas. Ay, sorry, miss. Naku, pasensya na. Isang matamis at alinlangan na boses ang kanyang narinig. Napatingala si Celeste mula sa listahan niya. Isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida pero halatang mamahalin ang nakatayo sa harap niya. Ang buhok nito ay bagsak at makintab at ang mukha ay tila laging nakangiti. Okay lang, miss. Wala iyon, sagot ni Celeste. Ngumiti ang babae, ngunit bigla itong natigilan at tila pinakatitigan siya. Teka. Ikaw si Celeste, di ba? Asawa ni Arman? Nagulat si Celeste. Paano siya nakilala nito? Ako nga. Paano mo di? Ako si Katrina, mabilis na sabi ng babae, inilahad ang kamay. Kaibigan ako ni Arman dati. Nakita ko ang wedding pictures ninyo sa social media. Ang ganda mo. Siya. Ang babae sa litrato. Walang duda. Kahit malabo ang kuha sa cellphone, ang tindig at ang aura ay parehong-pareho. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Celeste. Inabot niya ang kamay nito. Malamig. Nabalitaan ko, quintuplets daw ang anak ninyo. Wow! Ang swerte naman ni Arman sa'yo, sabi ni Katrina, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. You must be very happy. Naman, pilit ng ngiting sagot ni Celeste. Masaya kami. Tumango-tango si Katrina, na para bang may malalim na iniisip. Alam mo, buti na lang at nakahanap si Arman ng isang tulad mo. Simpleng buhay. Tahimik. Iyon naman talaga ang gusto niya palagi. Huminto ito saglit na para bang may idudugtong pa. Si Arman, palagi niyang sinasabi na gusto niya ng simpleng buhay. Siguro pagod na siya sa lahat ng drama ng nakaraan namin. Ang mga salitang iyon, kahit sinabi sa pinakamahinahong paraan, ay tumama kay Celeste na parang mga bala. Nakaraan namin. Ang paraan ng pagkakasabi nito ay nagpapahiwatig ng isang malalim, magulo at importanteng nakaraan na silang dalawa lang ang nakakaalam. Hindi na alam ni Celeste ang sasabihin. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang tumakbo. Sage, Celeste. Nice meeting you, sabi ni Katrina, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Celeste na nakatayo roon, tulala, at ang puso ay kumakarera. Pag-uwi niya sa bahay, gulong-gulo ang isip niya. Ang payo ni Ate Lorna ay naglaho na. Napalitan ito ng mga salita ni Katrina. Sa kagustuhang ilipat ang kanyang atensyon, naisipan niyang ayusin ang lumang aparador ni Arman. May mga gamit pa roon mula noong binata pa ito. Habang inaalis niya ang mga lumang damit, may isang bagay na nahulog mula sa isang bulsa ng jacket. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may isang kupas na litrato. Si Arman at si Katrina. Mga bata pa sila. Nakangiti, magkayakap at ang mga mata nila ay sumisigaw ng pagmamahal. Sa ilalim ng litrato, may isang silver na kwintas. Simple lang ito, may isang pendant na hugis puso. At sa gitna nito, nakaukit ang letrang T. Napaupo si Celeste sa sahig, hawak ang malamig na kwintas. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang text. Ang litrato sa coffee shop. Ang pagsisinungaling ni Arman. Ang mga salita ni Katrina. At ngayon, ito. Hindi lang ito isang tikaibigan dati. Mas malalim. Mas komplikado. At si Arman, pinili niyang ilihim ito sa kanya. Ang tiwalang sinusubukan niyang buuin buong araw ay gumuho sa isang iglap. Pagpasok ni Arman sa bahay, alam niyang may mali.
Ang katahimikan. Iyon ang una niyang napansin. Hindi ito ang payapang katahimikan ng mga tulog na sanggol. Ito ay isang katahimikang mabigat, may lamig, na tila humihigop sa lahat ng init sa silid. Nakita niya si Celeste na nakaupo sa sala, hindi kumikilos, nakatitig lang sa isang punto sa kawalan. Ang mga bata ay nasa mga kuna, mahimbing, walang kamalay-malay sa tensyong namumuo. Mahal, tawag niya, dahan-dahang isinara ang pinto. Lumingon si Celeste. Ang mga mata nito ay walang buhay, ngunit sa ilalim niyon ay may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Tumayo ito at lumapit sa center table. May kinuha itong isang maliit na kahon na kahoy at dahan-dahang ipinatong sa ibabaw. Ano to, Arman? Ang tanong ay simple, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Lumapit si Arman at nakita niya ang laman ng kahon. Ang lumang litrato nila ni Katrina. Ang kwintas na may letrang AZ. Isang malakas na kabog ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Gulat. Takot. Saan ito nahanap ni Celeste? Tumingala siya sa asawa niya, naghahanap ng salitang sasabihin, pero walang lumabas. Ang utak niya ay biglang naging blanko. Nagkita kami kanina sa supermarket, sabi ni Celeste, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Si Katrina. Ang dati mong kaibigan. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang pagkakataon para sabihin ang lahat. Ang pagkakataon para ipaliwanag ang nakaraang pilit niyang ibinabaon. Ngunit nang magtangka siyang magsalita, ang mga imahe ng nakaraan ay biglang bumalik. Ang madilim na gabi. Ang sigawan. Ang putok ng baril na umalingaw-ngao sa kanyang tainga. Ang mukha ng kapatid ni Katrina na walang buhay na nakahandu sa isa semento. Ang mga mata ni Katrina na puno ng galit at sakit, nakatitig sa kanya na para bang siya ang demonyo. Paano niya ito ipapaliwanag? Paano niya sasabihing may namatay dahil sa kanya? Na ang babaeng iyon ay nagbabalik hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa paghiganti. Masasaktan lang si Celeste. Matatakot. Ayaw niyang makita ang takot sa mga mata nito. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng silid. Magsalita ka, Arman, sigaw ni Celeste, at sa wakas, bumigay na ang pader na pinipigilan nito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ano nang ibig sabihin nito? Bakit mo to tinatago? Gaano nakatagal? Gaano nakatagal mo akong ginagawang tanga? Celeste, hindi ganyan. Nagsimulang mautal si Arman. Hindi ganyan? Ano? Dinuro siya ni Celeste, nanginginig ang buong katawan. Kaya pala ang lamig mo. Kaya pala may mga sekreto ka. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin pala. Siya pa rin ang mahal mo. Hindi totoo yan, depensa ni Arman, tumaas na rin ang boses. Huwag kang magsinungaling. Ang mga salita ni Celeste ay parang mga punyal. Nakita ko ang litrato. Ang text. At ngayon, ito. Pinaniwala mo akong masaya tayo. Pinaniwala mo akong ako lang. Pero sa likod ko, nakikipagkita ka sa kanya. Ano, Arman? Plano niyo na bang itakas ang mga anak ko? Ano bang pinagsasabi mo? Gulat na tanong ni Arman. Bakit hindi mo masabi sa akin ang totoo? Kung wala kang tinatago, bakit hindi mo ako masagot ng diretsyo? Dahil natatakot ako para sa'yo. Para sa mga anak natin. Gusto niyang isigaw. Pero ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan, nakabara, ayaw lumabas. Ang fatal flaw niya, ang kagustuhang protektahan ito sa pamamagitan ng pananahimik, ang siyang sumisira sa kanila ngayon. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, isang desperadong kasinungalingan ang lumabas sa kanyang bibig. Celeste, nakaraan na iyan. Wala iyang kwenta. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi malakas, pero puno ng sakit at pagkadismaya. Napahawak siya sa kanyang mukha, mas nagulat sa ginawa ni Celeste kaysa sa sakit. Walang kwenta, bulong ni Celeste, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malalim na pighati. Ang pagsisinungaling mo sa akin, walang kwenta. Ang pagtatago mo, walang kwenta. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon, walang kwenta para sa'yo, Arman. Hindi sa ganoon, mahal. Pero huli na ang lahat. Tumingin si Celeste sa kanya,
at ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masahol pa sa galit, isang itsura ng pagkasuklam at pagkawala ng tiwala. Hindi ko na alam kung sino ka, sabi nito, ang boses ay basag at puno ng pinalidad. Siguro kailangan muna nating maghiwalay. Bago pa makasagot si Arman, tumalikod na ito at mabilis na naglakad papasok sa kanilang silid. Ang malakas na kalabog ng isinarang pinto ay umalinggaw sa buong bahay. Naiwan si Arman na nakatayo sa gitna ng sala, tulala, ang init ng sampal ay nanunuot pa rin sa kanyang pisngi. Ang tunog ng isinarang pinto ay parang isang hatol. Sa isang iglap, gumuho ang mundong pinaghirapan niyang buuin. Ang pamilyang ipinangako niyang proprotektahan ay siya mismo ang sumira. Ang bigat. Iyon ang unang naramdaman ni Celeste pagkagising niya sa sahig ng kanilang kwarto. Hindi bigat ng katawan, kundi bigat ng kaluluwa. Nakatulugan niya ang pag-iyak, ang mukha ay manhid at ang mga mata ay maga. Sa labas ng bintana, madilim na. Gabi na pala. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat kilos ay parang may nakadagang simento sa kanyang likod. Ang mga salitang binitiwan niya kagabi, siguro kailangan muna nating maghiwalay, ay umalinggaw sa bawat sulok ng tahimik na silid. Pagkatapos noon, wala na siyang narinig mula kay Arman. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na pagsara ng pinto sa labas, isang tunog na tuluyan ng dumurog sa kanyang puso. Umalis siya. Iniwan sila. Napatingin siya sa nakabukas na maleta sa ibabaw ng kama. Puno ito ng mga damit niya at ng mga damit sanggol. Kanina, habang umiiyak, sinimulan niyang mag-impake. Tatawagan niya si Ate Lorna. Doon muna sila titira. Sa isip niya, tapos na ang lahat. Ang tiwalang winasak ni Arman ay hindi na kailanman mabubuo. Paano niya pahaharapin ang isang lalaking naglihim sa kanya ng ganoon katagal? Ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat pangako, lahat ay nabahira na ng kasinungalingan. Isinandal niya ang noo sa malamig na salamin ng bintana. Ang sakit ay parang isang pisikal na bagay na nakabara sa kanyang lalamunan. Siya na lang mag-isa. Paano niya palalakihin ang 5 anak ng mag-isa? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang text message ang umilaw sa cellphone ni Katrina Sandoval, ilang kilometro ang layo mula sa bahay nila Celeste. Galing ito sa numerong nakasave bilang kay Martha. Nasa kwarto siya. Umalis na si Arman. Ngayon na. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Hindi ito isang ngiting masaya. Ito ay malamig, matagumpay at puno ng lason. Itinabi niya ang kanyang cellphone, humigop ng mamahaling alak mula sa kopitang hawak niya, at tumingin sa bintana ng kanyang penthouse unit, pinagmamasdan ang mga ilaw ng San Pablo sa ibaba. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang paghihiwalay ni na Arman at Celeste ay simula pa lang. Ang tunay na parusa ay malapit ng maganap. Samantala, sa bahay ng mga De Leon, hindi alam ni Celeste na ang kanyang personal na impyerno ay mas lalalim pa. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas na tumayo. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Sila na lang ang natitira sa kanya. Sila ang kanyang lakas. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, ang katahimikan ng bahay ang muling sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may iba na sa katahimikang ito. May mali. Masyadong tahimik. Kahit sa pagtulog, palaging may isa sa 5 na umuungol, umuubo o gumagalaw. Naglakad siya papunta sa sala kung saan nakahilera ang mga kuna. Lumapit siya sa unang kuna. Si Bella, payapang natutulog. Sumunod si Carlo, si Dante, si Ella. Lahat sila ay tila nasa isang malalim, halos hindi natural na pagkakatulog. Sa isang normal na araw, ipagpapasalamat niya ito. Ngunit sa bigat na nararamdaman niya, ang eksena ay nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. At doon niya napansin. Kulang sila ng isa. Ang kuna ni Angelo ay walang laman. Martha, tawag ni Celeste sa yaya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Martha, nasaan ka? Walang sumasagot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimulang maging takot. Mabilis niyang tinungo ang kusina. Walang tao. Ang banyo. Walang tao. Martha, sigaw niya, mas malakas na ngayon. Nilibot niya ang maliit na bahay, ang puso niya ay kumakaripas na. Baka ipinasyal lang sa labas? Pero gabi na. Madilim. At bakit hindi man lang nagpaalam?
Nakita niya ang pintuan sa likod bahay na bahagyang nakabukas. Sumungaw ang malamig na hangin ng gabi. Doon na bumigay ang kanyang kontrol. Isang primal na takot ang gumapang sa buong katawan niya, mas masahol pa sa sakit ng pagtataksil na naramdaman niya kanina. Ang kanyang anak. Ang kanyang Angelo. Angelo, sigaw niya sa kawalan, ang boses ay basag na sa pagsigaw at pag-iyak. Tumatakbo siya sa loob at labas ng bahay, ang isip ay blanko na, ang tanging alam lang ay nawawala ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na halos ayaw na niyang makita, Arman. Sa isang iglap, ang takot niya ay nahaluan ng galit. Siya. Kasalanan niya ito. Kung hindi siya umalis, kung hindi siya nagsinungaling, hindi ito mangyayari. Sinagot niya ang tawag, handang isumbat ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Arman. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi humihingi ng tawad o nagpapaliwanag. Ito ay puno ng isang uri ng pag-aalala na nakapagpatigil sa kanya. Celeste, nasaan ka? Nasaan ang mga bata? Umuwi ka na, parang awa mo na, mag-usap tayo, sabi ni Arman, ang boses ay desperado. Bumalik pala ito. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang tanging nasa isip ni Celeste ay ang nawawala niyang anak. Si Angelo, sigaw niya sa telepono, ang mga salita ay halos hindi maintindihan dahil sa kanyang mga hikbi. Arman, si Angelo. Wala siya dito. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos, ang boses ni Arman ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay basag at puno ng isang takot na kasintindi ng sa kanya. Ano? Anong wala siya dyan? Akala ko dinala mo siya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang pag-aaway at nasirang tiwala, isang mas masakit na katotohanan ang tumama sa kanilang dalawa ng sabay. Hindi ito simpleng pag-aaway ng mag-asawa. Hindi ito simpleng paglalayas. Ang kanilang anak ay tunay na nawawala. Celeste. Narinig niyang bulong ni Arman, ang boses ay puno ng sindak. Bumalik ka. Celeste. Nawawala si Angelo. Ang bawat segundo ng biyahe pabalik ay isang walang katapusang pagdurusa para kay Arman. Hindi niya alintana ang bilis ng takbo ng kanyang sasakyan, ang mga busina ng ibang motorista na kanyang nalalagpasan. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mga salita ni Celeste na paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, si Angelo. Wala siya dito. Kasalanan niya ito. Ang katotohanang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa kanyang puso. Dahil sa kanyang kaduwagan. Dahil sa kanyang paglilihim. Dahil sa kanyang hangal na paniniwalang mapoprotektahan niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pananahimik. Celeste, makinig ka sa akin, sabi niya sa telepono, ang boses ay desperado, habang ang isang kamay ay nasa manibela at ang isa ay mahigpit na hawak ang cellphone. Kailangan itong malaman. Ngayon na. Walang-wala nang dapat itago. Anong pakikinggan ko, Arman? Ang mga kasinungalingan mo, sagot ni Celeste mula sa kabilang linya, ang boses ay puno ng galit at sakit. Hindi, sigaw ni Arman, at sa wakas, bumigay ang pader na matagal na niyang itinatayo. Ang mga salita ay bumuhos mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilog, walang preno, puno ng pagsisisi at takot. Hindi tungkol sa pagmamahal ang lahat ng ito, Celeste. Tungkol ito sa paghihiganti. Si Katrina may kapatid siya dati kasama sa isang sindikato. Matagal na. Bago pa kita makilala. Huminto siya saglit, huminga ng malalim. Ang mga alaala ay bumalik malinaw at masakit. Namatay siya sa isang operasyon na ako ang namuno. Isang engkwentro. Nagkaputukan. Ako ang nakabaril sa kanya, Celeste. Aksidente, pero namatay siya. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Tanging ang tunog lang ng makina ng kotse at ang sarili niyang mabilis na paghinga ang naririnig ni Arman. Hindi niya ako mapatawad, pagpapatuloy niya, ang boses ay basag na. Ang mga babala niya hindi iyon babala, mga banta iyon. Ang paglapit niya sa'yo, ang mga text, ang litrato lahat iyon palabas. Para guluhin tayo. Para lituhin ako. Para makuha niya ang pagkakataon para makuha niya si Angelo. Sa wakas, nasabi na niya. Ang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan.
Ang katotohanang ikinatakot niyang sabihin dahil ayaw niyang masaktan si Celeste, pero ang pagtatago dito ang siyang naglagay sa kanilang anak sa pinakamatinding panganib. Patawarin mo ako, Celeste, bulong niya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dahil sa katangahan ko dahil sa akin, nawawala ang anak natin. Patawad. Sa kabilang linya, nawala ang mga hikbi ni Celeste. Napalitan ito ng isang uri ng katahimikan na mas nakakakilabot. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya itong nagsalita, hindi sa kanya, kundi sa isang taong kasama nito. Marahil ay si Lorna. Ang boses nito ay kalmado na ngayon, ngunit mailamig ng bakal. Kailangan ako ng asawa ko. Kailangan ako ng anak ko. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Celeste na bumalik sa telepono, direkta at determinado. Umuwi ka na, Arman. Ngayon na. Pagdating ni Arman sa kanilang bahay, ang pinto ay nakabukas na. Pagpasok niya, nakita niya si Celeste na nakatayo sa gitna ng sala, sa tabi ng walang lamang kuna ni Angelo. Kasunod niya si Lorna na alalang-alala ang mukha. Ang mga mata ni Celeste ay namumugto at pula sa kaiiyak, ngunit nang magtama ang kanilang paningin, wala na ang galit. Wala na ang panunumbat. Ang nakita ni Arman sa mga mata ng kanyang asawa ay purong takot, isang takot na salamin ng sarili niyang nararamdaman. Sa isang iglap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Hindi sila ang magkaaway. Iisa lang ang kalaban nila. Walang nagsalita. Lumapit si Celeste sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagsasabi ng lahat, magkasama tayo dito. Ang yaya si Martha, sabi ni Arman, ang isip pulis niya ay nagsimula ng gumana sa kabila ng gulat. Nasaan siya? Hindi namin alam. Pagdating namin, wala na siya, sagot ni Lorna. Sino ang nagrekomenda sa kanya? Tanong ni Arman. Nagkatinginan ang magkapatid. Isang kaibigan ng pinsan ng kapitbahay natin. Hindi ko na matandaan, sabi ni Celeste. Napamura si Arman sa isip. Isang multo. Isang pangalang peke. Plinano ito ni Katrina ng napakadetalyado. Biglang umilaw ang cellphone ni Arman. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ito. Si Celeste ay nakadikit sa tabi niya, pareho silang nakatingin sa screen. Isang address. Isang luma at abandonadong resort sa tabi ng lawa ng Sampaloc. At sa ilalim nito, isang maikli ngunit nakakapangilabot na mensahe. Mag-isa kang pumunta, pulis. O hindi mo na makikita ang pamilya mo. Ang abandonadong resort sa tabi ng lawa ng Sampaloc ay nababalot ng dilim at katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng tubig sa dalampasigan at ang tunog ng mga kuliglig. Para kay Celeste, ang katahimikang ito ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat anino ay tila isang halimaw, bawat kaluskos ng dahon ay isang banta. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya, ilang metro ang layo mula sa pangunahing kubo kung saan pinapunta si Arman. Labag sa utos ni Arman ang ginawa niya, ngunit hindi niya kayang manatili lang sa bahay at maghintay. Ang kanyang anak ay nasa loob. Hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa na harapin ito ng mag-isa. Ito ang kanilang laban, hindi lang kay Arman. Sa ilalim ng madilim na langit, si Arman ay dahan-dahang naglakad papasok sa bukas na pinto ng kubo. Ang kanyang mga kasamang pulis ay nakaposisyon na sa paligid, naghihintay ng kanyang hudyat, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw lang at ang buhay ni Angelo ang magiging kabayaran. Sa loob, isang solong bumbilya ang nakasabit, nagbibigay ng isang malamlam at nakahihilong liwanag. Nakita niya si Katrina, nakaupo sa isang silyang ratan, kalong-kalong si Angelo na mahimbing na natutulog. Sa tabi niya ay nakatayo ang babaeng nagpanggap na yaya, si Martha, na maihawak na baril na nakatutok sa direksyon ng sanggol. Mabuti naman at sumunod ka, Arman, sabi ni Katrina, ang boses ay kalmado ngunit may pait. Ang tapang mong pulis, takot din palang mawalan. Pakawalan mo na ang anak ko, Katrina, mariing sabi ni Arman, ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang armas. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang parusahan mo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Katrina. Parusahan? Arman, huli na para dyan. Kinuha mo ang kapatid ko. Ang kaisa-isang pamilya ko.
Kaya kukunin ko rin ang sayo. Itong anak mo siya ang ipapalit ko sa nawala sa akin. Palalakihin ko siya na kamukhang kamukha mo, pero kamumuhian ka niya. Habang nagaganap ang tensyonadong pag-uusap, dahan-dahang gumalaw si Celeste mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang latigo sa kanyang puso. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Katrina, isang sakit na naging lason at ngayon ay isinasali nito sa iba. Biglang umiyak si Angelo, nagising sa tensyon sa silid. Agad itong kinuha ni Martha at itinutok ang baril ng mas malapit. "Huwag!" sigaw ni Arman. Sa sandaling iyon, lumabas si Celeste mula sa dilim. "Katrina!" Lahat ay napalingon sa kanya. Si Arman, gulat. Si Martha, nataranta. At si Katrina, ang mukha ay nagpakita ng purong pagkasuklam. "Anong ginagawa mo dito?" sigaw ni Katrina. "Hayaan mo na ang anak ko," sabi ni Celeste, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga kamay ay nakataas din, parang awa mo na. "Umalis ka dito. Labas sa usapan na to." Hindi matatag na sagot ni Celeste, ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. "Paano ako magiging labas dito? Ina ako. Alam ko ang pakiramdam na magmahal ng isang taong handa mong ibigay ang lahat." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Katrina. "Alam ko ang pakiramdam ng mawalan, Katrina. Nararamdaman ko ang sakit mo. Pero huwag mong ipasa ang sakit sa isang inosenteng bata. Huwag mong hayaang ang laso na pumatay sa kaluluwa mo ay pumatay din sa kanya." Ang mga salita ni Celeste, na puno ng sakit ngunit walang paghuhusga, ay tila tumagos sa pader ng galit na binuo ni Katrina sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap, ang babaeng puno ng paghihiganti ay nawala. Ang nakita ni Celeste ay isang babaeng nasasaktan, isang kapatid na nangungulila. Natigilan si Katrina. Ang kanyang matigas na anyo ay unti-unting gumuho. "Hindi mo alam ang nararamdaman ko," bulong niya, ang boses ay basag. "Hindi ko alam ang eksaktong sakit mo," pag-amin ni Celeste, "pero alam ko kung gaano kasakit mawala ng pamilya. Iyon ang ginagawa mo sa amin ngayon. Iyon ang ginagawa mo sa sarili mo." Muli. Sa isang iglap, habang ang atensyon ng lahat ay nakay Celeste, sumenya si Arman. Mabilis na pumasok ang mga pulis. Nataranta si Martha, ngunit huli na ang lahat. Madali siyang napusasan. Si Katrina ay hindi na lumaban pa. Napaupo na lang siya sa sahig, umiiyak ng walang tunog, isang babaeng wasak na sa wakas ay sumuko na. Mabilis na kinuha ni Celeste si Angelo mula sa mga bisig ng pulis na sumagip dito. Niyakap niya ito ng mahigpit, inamoy ang pamilyar na amoy ng kanyang sanggol, at umiyak sa wakas, mga luha ng pasasalamat at ginhawa. Lumapit si Arman, ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ni Celeste at sa ulo ni Angelo, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman nilang buo sila. Ilang linggo ang lumipas. Ang bahay nila ay muling napuno ng ingay ng mga bata, ngunit ngayon, ito ay musika sa kanilang pandinig. Si Katrina ay nasa isang mental health facility, sinimulan ang mahabang daan patungo sa paggaling. Isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang 5 anak na payapang natutulog, hinawakan ni Arman ang kamay ni Celeste. "Patawad sa lahat," bulong niya. Ngumiti si Celeste, isang ngiting payapa at puno ng pag-unawa. Hindi na ito ang ngiti ng isang babaeng bulag sa pag-ibig, kundi ang ngiti ng isang asawang natutong magpatawad at muling magtiwala matapos masubok ng pinakamatinding sakit. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Arman. "Tapos na yon, Arman," bulong niya. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang asawa, at sa pagkakataong ito, wala na ang anino ng pagdududa. "Ang mahalaga, buo tayo. At natuto tayo." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Arman, hindi luha ng sakit, kundi ng pasasalamat. Isang luha na naghugas sa lahat ng takot at pagsisisi na kanyang dinala. Tumango siya, hindi makapagsalita, dahil alam niyang walang salita ang sapat para ipahayag ang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Tumingin si Celeste sa 5 kuna, sa 5 himala na natutulog ng mahimbing, ligtas at payapa sa kanilang tahanan. Sila ang simbolo ng kanilang pag-ibig, at sila rin ang naging dahilan kung bakit natutunan nilang lumaban para dito. "Wala nang mga lihim," sabi niya, at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Arman.
Ang pamilyar na amoy nito ay hindi na nagdudulot ng kaba, kundi ng purong kapanatagan. Mula ngayon, sabay nating haharapin ang lahat. Palagi. Niyakap siya ni Arman, at sa yakap na iyon, ang lahat ng basag na piraso ng kanilang mga puso ay muling nabuo. Mas matibay. Mas matatag. Dahil ang pundasyon nito ay hindi na lang pag-ibig, kundi tiwala, isang tiwalang sinubok ng apoy at naging mas dalisay pa. Sa paglubog ng araw sa San Pablo, ang ginintuang liwanag ay pumasok sa kanilang bintana, yumakap sa pamilyang muling nabuo. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. Isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at ang paghahanap muli sa isa't isa sa gitna ng pinakamadilim na gabi. At dito nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni na Celeste at Arman. Sa lahat ng aming mga tagapakinig na walang sawang sumubaybay, mula sa simula hanggang sa wakas, isang taos pusong pasasalamat po mula sa akin, ang inyong manunulat. Bawat kabanata ay isinulat ng may pag-aalala at pag-asa na sana imadama ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat ngiti ng ating mga bida. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay sa lalim ng pag-ibig, sa dilim ng pagdududa, at sa liwanag ng pagpapatawad. Nais naming iwan sa inyo ang isang munting aral, na ang tunay na pundasyon ng anumang relasyon ay tiwala. Ito ay parang isang babasaging salamin na kapag nabasag ay mahirap nang buuin. Ngunit sa pag-ibig na totoo, sa pagpapatawad na bukal sa puso, at sa pag-asang hindi nauubos, kahit ang pinakabasag na piraso ay maaaring muling mabuo, mas matibay at mas makinang kaysa dati. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang katatagan ni Celeste bilang isang ina at ang pagsisisi at pagbabago ni Arman bilang isang ama. Muli, maraming salamat sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kwentong ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong yugto ng mga kwentong magbibigay buhay sa inyong imahinasyon. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni na Celeste at Arman? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Hanggang sa muli!